Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Barangay LS 91.1 Forever. Sa isang normal na pamilya, ang mga magulang ang karaniwang nag-aalaga sa kanilang mga anak. Pero minsan may mga pamilya rin kung saan mga pabayang magulang ang inaalagaan ng kanilang mga anak. Ikaw ka barangay, maayos ba ang relasyon mo sa iyong mga magulang? Ito po ang programang Radyo Nobela. Kasama niyo po si Mama Ganda. Live na live kayong nakikinig dito sa Barangay LS 91.1. Sabay-sabay po nating tunghayan ang unang bahagi ng sulat ng ating kabarangay na si Treb. Dito sa Radyo Nobela. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, ako po si Trevor, pero Treb na lang ang itawag niyo sa akin. 22 years old na ako at isang technical support specialist. Wala pa man akong 30 pero masasabi kong pagod na ako sa buhay. Araw-araw na lang kasi ay puro pasakit na lang ang ibinabato sa akin ng mundo. Araw-araw akong kumakain ng problema, kaya siguro ni isang ngiti ay hindi na makita sa aking mga labi. Simula pagkabata, ay batak na ang katawan ko sa pagtatrabaho. 12 anyos pa lamang ako noon ay nagbubuhat na ako ng gulay sa palengke kapalit ng baon ko sa eskwela. Naranasan ko na rin noong maglinis ng windshield sa gitna ng kalsada. Nangalakal din ako, nagbenta ng sigarilyo at lahat ng pwedeng mapagkakitaan ng isang musmos ay nagawa ko para lang may makain at magamit sa aking pag-aaral. Pagsapit ng high school at college, ay tumatambay ako noon sa mga bus terminal gamit ang lumang bisikleta ko na may sidecar para magbenta ng sigarilyo at tubig. Nag-part-time din ako sa computer shop at sumasideline sa construction. Lahat ng ito, ginawa ko para lang sa pag-aaral ko sa kursong Information Technology. Kahit ni isang tulong mula sa mga magulang ko, ay wala po akong natanggap. Pero kahit ganoon, ay masaya ako na sa kabila ng hirap ng buhay, ay nakapagtapos naman ako sa awa ng Diyos. Ako po si Treb at ito ang aking sulat. Graduation nyo? Tapos na ho. Hindi man lang kayo nagpunta. Pupunta naman talaga ako. Tingnan mo, nakabihis na ako. Sayang, hindi ako nakaabot. Alam niyo ba na mag-isa ako nagmarcha? Nagpahuli na nga ako eh. Umasa ako na late lang kayo. Yun pala, hindi talaga kayo pupunta. Kasasabi ko nga lang sa'yo na pupunta naman ako. Akala ko kasi mahaba pa yung graduation nyo. Mabilis lang pala natapos. Sana kahit konti nag-effort kayo ngayong graduation ko. Yun lang naman yung hiling ko sa inyo eh. Hindi nyo pa nagawa. Kasalanan mo rin naman. Kagabi mo lang sinabi sa akin. Paano ko kayo sasabihan kung palagi kayong nasa labas kasama yung boyfriend nyo? Pag uwi nyo, lagi kayong lasing tapos maghapon kayong tulog. Sinabi ko naman sa inyo na alas 8 yung graduation namin eh.
9:00 na nga ako nagising. Tapos nagkwentuhan pa kami ni Marlon. Hindi ko na namalayan yung oras. Mas importante pa kasi yung boyfriend nyo kaysa sa akin. Hayaan mo na. Kahit sisihin mo pa ako tapos na yung graduation nyo, wala na tayong magagawa dyan. Mila, ready ka na? Oh, Marlon, nandiyan ka na pala. Ang bilis mo naman. Kakatext ko lang sa'yo ah. Mabagal ka lang talaga kumilos. Uy Treb, graduation nyo pala. Congratulations. Salamat. Ano, tara na? Teka, saan kayo pupunta? Kakain kami sa labas. Sayang naman yung damit at makeup ko kung hindi ako lalabas. Grabe naman kayo, ma. May oras kayong kumain sa labas kasama yung boyfriend nyo? Tapos ako di nyo man lang ako mabigyan ng oras? Ano ba, Treb? Para graduation lang eh. Hindi lang ako nakasipot, galit na galit ka na. Kaya kayo iniwan ni Papa dahil sa ugali nyong yan. Nagbubuhay dalaga pa rin kayo kahit na alam nyo na marami kayong obligasyon. Anong sabi mo? Ang sabi ko, kaya kayo iniwan ni... Huwag na huwag mong kukwestiyonin ang pagkatao ko. Hindi pa kita iniluluwal, pinaghihirapan na kita. Ako ang bumuhay sa'yo. Bumuhay? Iniluwal nyo lang ako, ma. Pero hindi kayo ang bumuhay sa akin. Ako ang bumuhay sa sarili ko. Nagtrabaho ako para lang makuha lahat ng mga pangangailangan ko. Hoy Treb, ba't ganyan ka sumagot sa mama mo? May pinag-aralan ka ba talaga? Lumalaki kang bastos ah. Isa ka pa Sobrang bad influence mo kay mama. Pareho lang kayo. Kung umasta ka, daig mo pa babae. Ang liit na bagay lang niyang graduation na yan. Pinapapunta mo pa mama mo wala din naman siya mapapala doon. Bakit? May medal ka ba? Wala naman, di ba? Munti ka na nga hindi makapasa Bakit ka ba nakikialam sa buhay namin ng pamilya ko? Labas ka na dito. Boyfriend ka lang ni mama para sabihin ko sa'yo. Ba sumusobra ka na? Tama na yan! Hoy, ikaw bata ka. Ayus-ayusin mong pananalita mo ha. Hindi porket nakapagtapos ka na ganyan ka na umasta. Tandaan mo, nanay mo pa rin ako. Nanay? Tingnan nyo nga. Tanghali na pero wala man lang akong makitang pagkain na nakahain sa lamesa. Ganyan ba, nanay? Bakit naman kita ipagluluto ng pananghalian kung ganyan kapastos niyang ugali mo? Bahala kayo magluto dyan. Tara na nga, Marlon. Pesting buhay to. Binigyan ako ng anak ng walang modo. Kailanman ay hindi ko naramdaman ang pagmamahal ni Mama. Mas importante sa kanya ang mga lakad niya. Di bale nang wala kaming makain basta makalabas siya kasama ang mga kaibigan niya. Mas mahal niya ang mga material na bagay kaysa sa aming mga anak niya. Para siyang teenager na nagre-rebelde. Kung kailan tumanda, ay saka siya nagbuhay dalaga. Simula nung iwan siya ni Papa ay tinalikuran na ni Mama ang obligasyon niya sa aming magkakapatid. Hindi ko alam kung ano ang naging rason ng hiwalayan ng mga magulang ko. Basta ang naririnig ko mula sa mga chismis ng kapitbahay namin ay iniwan ni Papa si Mama dahil sa ugali nito. Palainom kasi at mabarkada po si Mama. At yon ang laging pinag-aawayan nilang dalawa. After ng hiwalayan ay hindi na mabilang sa daliri ang mga naging boyfriend ni Mama. Ang latest nga po ay si Marlon, na nakilala niya sa isang bar. Tanggap ko naman kung magkaroon man ng bagong asawa si Mama. Ang hindi ko lang gusto kasi ay mga lalaking tipo ni Mama. Ang mga tipo niya ay puro bad boy o sa madaling salita, mga lalaking walang kwenta. Mabait naman nung una si Marlon. Siyempre, nandiligaw pa lamang siya Pero nung sagutin na siya ni Mama ay lumabas na ang totoong ugali niya. Swapang siya. At tulad ni Mama ay mahilig din mag-inom. Siguro nga ay meant to be talaga silang dalawa. Dahil pareho silang walang kwenta. Ang problema ko lang sa kanya, sinasaktan niya po ang aking mga kapatid. Kuya Marlon,
Totoo ba na sinaktan mo si Trisha? Bakit? Nagsumbong ba sa'yo yung kapatid mo? Nakita ko yung pasa niya sa braso. Bakit mo naman sinaktan yung kapatid ko? Itanong mo sa kanya. Yung babaeng yun, masyadong matabil ang dila. Utusan lang na bumili ng alak eh. Ang dami na sinabi. Siyempre, magagalit yun. Pera niya ginagamit nyo pambili ng alak nyo. Ang laki-laki mong tao, hindi ka marunong magbanat ng buto? Sa amin mo pa inaasa yung bisyo mo? Anong sabi mo? O bakit? Totoo naman ah. Simula nang tumira ka dito, sa amin ka umaasa. Ultimo pang inom mo kami pa gumagastos. Nasaan ang hiya mo? Kung makaasta ka, akala mo ikaw ang padre di pamilya sa bahay na to ah. Hoy, para malaman mo, ako ang pinakamatandang lalaki sa pamamahay na to. Ako ang dapat nasusunod kaya wala ang karapatang bastusin ako. Bakit naman kita susundin? Eh kung tutusin, wala ka naman silbi rito kundi maging palamunin eh. Anong sabi mo? Gusto mo bang makatikim sa akin ha? Pasalamat ka anak ng nanay mo kaya hindi kita mapatul-patulan. Ang sabihin mo, puro angas ka lang. Huwag mong sinusubukan pasensya ko ha. Nagtitimpi lang ako. Kapag ako napuno sa'yo, makakatikim ka talaga sa akin. Sige, gawin mo. Hindi kita atrasan. Kapatid ko yung sinaktan mo kaya talagang hindi ko palalampasin yung ginawa mo. Talaga lang ha? Talaga? Hindi ako papayag na palamunin ka na nga rito, nananakit ka pa. Tarantado ka! Lika nga rito! Aray! Mana ka talaga sa tatay mong pulpul eh! Wala ka respetong hayop ka! Ikaw ang hayop! Pumapatol ka sa mas bata sa'yo! Dapat lang naturuan ka ng leksyon! Hoy! 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 Anong ginagawa nyo? Tumigil nga kayo! Ma, kausapin mo yung palamunin mong lalaki ah. Sabihin mo sa kanya na ilugar niya yung sarili niya dito sa bahay. Ano bang ginagawa nyong dalawa, ha? Pasalamat ka inawat ako ng mama mo! Akala mo kung sino ka matapang! Wala ka naman palang binatbat! Ano ba? Hindi pa kayo titigil? Para kayong mga bata! Ikaw, Trev, anong ginagawa mo? Bakit mo inaaway si Marlon? Ako pa talaga tatanungin nyo niyan? Siya nagsimula eh. Siya tanungin nyo. Ikaw nga tinatanong ko, di ba? Bakit mo ko utusang magtanong pa sa iba? Sinaktan niya si Trisha. Yun lang? Ang uwi nyo? Dapat lang kayong disiplinahing magkapatid. Lumalaki kayong walang galang. Kami pa talaga ang walang galang? Sino ba nagpalaki sa amin? Tignan mo, napakabastos ng bunganga mong bata ka. Sana hindi na lang ikaw ang naging nanay namin. Magsama kayo. Hoy! Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita! Kayo mag-usap niyang boyfriend mong bano. Hindi pa ako tapos sa'yo! Bumalik ka rito! Hoy, linisin mo yung mga kinalat mong bote ah, para may pakinabang ka dito. Ah, matigas ka ha? Tignan ko nga kung mas matigas ang ulo mo kaysa sa bote na to! Ganun na talaga ang ugali ni Kuya Marlon. Patalikod siya kung tumira. Nang araw na yon ay kinailangang tahiin ang ulo ko dahil grabe ang tinamo kong sugat matapos akong hampasin ni Kuya Marlon ng bote. Ang nakakainis ay sa halip na ako ang kampihan dahil ako ang napuruhan ay ako ang sinisisi ni Mama. Masyado raw kasi akong matapang at walang galang sa mga nakatatanda sa akin. Kaya deserve ko daw ang nangyari sa akin. Kung matalino lang daw ako ay dapat hindi ako pumapatol sa taong lasing. Ang malala pa, mamaganda. Hindi man lang nila ako tinulungang itakbo sa ospital. Duguan akong nagpunta sa pagamutan kasama ang kapatid kong si Trisha. Ni isang beses ay hindi man lang ako dinalaw o sinamahan ni Mama sa ospital. Parang wala siyang naramdamang awa. Wala lang sa kanya ang nangyari. Imbis na panagutin niya, ang gumawa sa akin noon ay hindi ko man lang naramdaman ang concern niya sa akin. Ako lahat ang nagbayad sa mga ginastos ko sa ospital. Maski gamot lang sana ay wala man lang silang iniambag. Pagdating ko sa bahay ay hindi na ulit namin pinag-usapan pa ang nangyari. Noong mga panahong yon ay punong-puno na talaga ako, kaya naisipan kong isama si Trisha at naglayas kaming dalawa. Malakas ang loob kong umalis dahil sa pag-aakala ko, may tatay akong matatakbuhan. Yun lang, ang amang inaasahan kong tutulong sa aming magkapatid.
ay tulad din pala ng aking ina na walang pakialam sa amin. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Sa Quezon City namin nahanap ang aming ama. Mag-isa lang itong nakatira sa inuupahan niyang apartment. Hindi kalakihan ang tinitirhan nito pero para sa isang lalaki na mag-isa lang ay sapat na ang sukat noon para sa kanya. Nung malaman ni Papa ang nangyari sa amin ay natuwa ako na kinupkup niya kami sa kanyang tinutuluyan. Akala ko noon ay magiging maayos na ang buhay namin dahil nasa tamang tao na kami. Pero akala ko lang pala yon, Mama Ganda. Kung ano kasi ang ugali ni Mama, ay mas masahol pa pala si Papa. Gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang tatay namin. Maliban dito, ay mahilig din siyang mag-inom tulad ni Mama. Mabait siya kapag wala sa impluensya. Pero paglasing na siya, at may tama na ng droga ay nasasaktan din niya kami. Mas malala pa nga ang nagagawa niya sa amin kapag hindi namin nabibigyan ng pera, pambili ng bawal na gamot. Minsan, ang kinikita namin sa trabaho ay napupunta lang sa mga bisyo niya. Tiniis namin, pareho ni Trisha ang ugaling iyon ni Papa. Kumpara sa bahay nila, Mama, ay kaya kong tiisin si Papa dahil kalimitan naman siyang wala sa apartment. Ang problema nga lang, noong wala na siyang makuhang pera sa amin, ay sinubukan niyang ibugaw ang aking kapatid na babae. Doon na po ako napuno at lubhang nagalit sa tatay ko. Oh, anak, para saan yan? Ba't ka nag-iimpake? Aalis na kami dito. Ha? Bakit kayo aalis? Hindi mo alam kung bakit? Pa, ibinubugaw mo si Tricia sa mga kaibigan mo. Sarili mong anak yun. Paano mo naisip na gawin yun sa kanya? Pasensya ka na. Hindi naman natuloy eh. Mabuti na lang talaga hindi natuloy. Dahil pag nagkataon, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa inyo pag may gumalaw sa kapatid ko. Ayusin mo pananalita mo. Tatay mo kausap mo. Bakit? May karapatan akong magalit. Anak mo kami. Tapos ganyan ang gagawin mo sa amin? Kaya mo kaming ipagpalit para saan? Para sa drugs mo? Yang bunganga mo. Baka marinig tayo dito. Gusto mo bang mahuli ako, ha? Mas mabuti na yon kaysa ibugaw mo si Tricia. Ipapakulong mo sarili mong tatay? Ibang klase ka rin, ah. Sige, kung gusto niyong lumayas dito, umalis kayo. Akala mo pipigilan ko kayong dalawa? Mga walang kwenta. Kayong walang kwenta. Mag-aanak-anak kayo tapos pababayaan nyo lang. Sana hindi na lang kayo nag-anak kung hindi nyo rin naman pala kaya alagaan. Ang tanda-tanda mo na, magpapaalaga ka pa. Eh kayo nga yung mas matanda sa amin pero kami naman ang nag-aalaga sa inyo. Kanina ka pa, ha? Namumuro ka na sa akin. Bakit? Sasaktan nyo rin ako tulad ng ginagawa sa akin nila mama? Wag mo akong itutulad sa nanay mo. Kumpara sa babaeng yon, mas mabuti akong magulang kaysa sa kanya. Anong mas mabuti? Pareho lang naman kayong dalawa. Pareho kayong pabaya. Pinabayaan nyo kaming magkapatid. Kasalanan yan lahat ng mama mo. Naku, wag na kayong magsisihan. Para kayong tanga. Kahit tanungin mo pa si Tricia, pareho lang kami ng nararamdaman. Lumaki kami na parang walang mga magulang. Eh di sorry, ako na ang pabayang ama. Alam ko naman yun. Wala na akong magagawa kung ganito talaga ako. Alam mo pa, sana magbago ka na. Darating din tayo dyan. Pero hayaan mo munang enjoyin kong buhay ko. Bahala nga kayo. Saan kayo titira niyan ngayon? Babalik kayo kay Mila? Hindi na kami babalik doon. Eh saan kayo pupunta? Bahala na. Kung saan man kami dali ng mga paa namin, edi doon kami. Hindi ko na kayo pipigilan. Desisyon nyo yan eh.
Aalis na kami mamaya pagkatapos mananghalian. Okay, basta wag mo lang ipagsasabi kung ano yung mga nakita mo rito, ha? Huwag ipagsabi yung mga nakita rito. Naisip nyo pa yan? Ewan ko sa inyo pa. Magbago na kayo bago pa mahuli ang lahat. Pabayaan mo na lang ako. Ano, sigurado ka na sa desisyon nyo, ha? Wala nang bawian. Oo talaga, wala nang bawian. Salamat na lang sa lahat. Aaminin ko na magkahalong pride at sama ng loob ang naging dahilan kung bakit umalis kami sa bahay ni Papa. Okay lang sana kung ako lang ang umalis kaso hindi ko naisip na kasama ko pala si Tricia. Pati tuloy siya ay nadamay sa problema. Pero sa kabilang banda, naisip ko rin na mas okay na rin na kasama ko siya kaysa naman ibubugaw siya o ibugaw siya ng aming ama. Kung saan-saan kami nakitira noon. Tumira kami sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ni Tricia, at maging sa ibang kamag-anak. Kaso nga lang, dumating noon ang panahon na di na kami kayang suportahan ng mga kamag-anak at kaibigan namin, kaya napilitan kaming umalis. May panahon pa nga na sa lansangan kami natulog ni Tricia dahil lang ayaw kong pumayag na bumalik kami kina nanay. Doon ko lang napagtanto na bilang kapatid, na mas nakatatanda. Kailangan kong gumawa ng desisyon. At noong mga panahong yon, bilang lang pala ang maituturing kong totoong kaibigan. Ganoon pa man, ay hindi ko naman sila sinisisi. Mahirap din kami kasi ganon din ang mga kaibigan ko. Alam ko po na mahirap din sa kanilang parte. Na umampo ng 2 tao sa panahon kung saan maraming naghihirap. Mismo nga naming kadugo ay hindi kami matulungan. Ibang tao pa kaya. Kaya naman kahit ganon ay wala akong tampo sa kanila. Mas nagtampo ako sa 2 magulang ko na dapat ay sila ang gumagabay at nag-aalala sa aming magkapatid. Wala kaming ilaw ng tahanan, wala ding haligi. Dahil sa gutom at walang matirhan ay napilitan kaming bumalik ni Tricia kay Mama. Wala akong choice kundi lunukin ang pride ko dahil wala na talaga kaming mapuntahan noon. Sa aming pagbabalik, ang boyfriend ni Mama ang agad na sumalubong sa amin. Oy, may nagbabalik ah. Ano, Treb? Kamusta na ang buhay natin ngayon? Nasaan si Mama? Nasa loob. Mila! Lumabas ka rito! May nag-aarap sa'yo. Sino? Oh! Anong ginagawa niyo rito? Ma, babalik na kami ni Tricia dito sa bahay. Wala kayo na pala sa paglalayas yun, oh. May palayas-layas pa kasing nalalaman. Dinamay mo pa ang kapatid mo. Asa na ngayon ang tapang mo? Tumigil ka na dyan, Marlon. Magsisimula ka na naman. Hala, pumasok na kayo sa loob. Salamat. Ops! Teka lang! Ganon-ganon na lang yon? Bakit? Ano pa bang gusto mo mangyari? Siyempre, bago natin sila tanggapin ulit dito sa bahay, kailangan muna nila mag-sorry sa mga ginawa nila. Ha? Mag-sorry para saan? Sa pambabastos mo sa amin ng mama mo. Ma, Tama nga naman si Marlon. Kailangan matuto kayo ng leksyon. Ganyan ang napapala ng mga batang walang respeto sa nakatatanda. gusto mo na mag-sorry ako sa boyfriend mo?
Ano yun? Magsusorry ako kasi muntik niya ako mapatay? Ako pa hihingi ng tawad kasi sinaktan niya kami? Ayaw mo bang bumalik dito? Sige, magmatigas ka pa. Hindi ako hihingi ng tawad sa'yo. Ikaw nga dapat ang mag-sorry sa amin eh. Tignan mo tong anak mo. Nagmana yata sa'yo eh. Ang tigas ng ulo. Mag-sorry ka na lang kasi, Treb. Ma-pride ka pa eh. Okay lang naman kung ayaw mo mag-sorry. Umalis na lang kayo kung ayaw mo ibaba ang pride mo. Hindi ako magsusorry sa'yo. Eh di lumayas na kayo. Bakit ba ikaw ang nagdedesisyon sa pamamahay na to? Hindi naman ikaw ang tatay namin ah. Alam mo, umalis na lang kayo. Ang tahimik ng buhay ko simula nung umalis ka, Treb. Ngayon nang gugulo ka ulit? Ma, pinapalayas mo kami? Anak mo kami. Mas pinili mong umalis dito, di ba? Eh di panindigan mo. Ikaw na nga pinagbibigyan namin eh. Ikaw may kailangan sa amin tapos ikaw pa tong matigas? Para sorry lang eh, hindi pa magawa. Ma naman, huwag kang ganyan. Tsaka kausapin mo nga tong boyfriend mo. Balikan mo na lang kami kapag marunong ka nang humingi ng tawad. Marlon, pumasok ka na. Kahit si Trisha na lang ang kunin nyo. Wag na ako. Hindi ko gagawin yung gusto nyo mangyari. Mas pipiliin ko pa na tumira sa kalsada kesa magpakumbaba sa mga tao na hindi naman deserve ang sorry ko. Bahala ka sa buhay mo. Simula ngayon, wala na akong anak na tulad mo. Wala na akong pakialam kahit saan ka pa tumira. Tandaan nyo tong araw na to, ma. Dahil hindi ko makakalimutan lahat ng mga sinabi nyo. Alis na! Dami mong satsat eh. Alam ko na ma-pride talaga akong tao. Hindi ko lang talaga kayang tanggapin ang paghahari-harian ni Marlon sa pamamahay namin. Marunong akong mag-sorry kapag ako ang nakakasakit. Pero sa pagkakataong yon, ay hindi ako ang may kasalanan sa mga nangyari, kundi sina Mama at Marlon mismo. Noong mga panahong yon, hindi ko talaga lubos maisip kung bakit kami tinitiis ni Mama. O kung bakit natitiis niya kami. Sobra-sobra ang pagmamahal niya kay Kuya Marlon sa puntong mas pipiliin niya ang lalaki niya kesa sa kapakanan ng kanyang mga anak. Dahil ilang araw din akong hindi nakapasok sa trabaho ay muntik na akong matanggal sa pinapasukan ko. Mabuti na lang at mabait ang amo ko. In-explain ko sa kanya ang lahat ng nangyari at naintindihan naman niya ang pinagdaraanan ko. Nagpatuloy po ako sa trabaho bilang delivery boy. At ang maganda pa rito ay pinayagan ako ng amo ko na pansamantala munang magstay sa refilling station kung saan ako nagtatrabaho. May maliit itong kwarto sa likuran ng kanyang pwesto. Doon ako pansamantalang tumira ng ilang buwan. Nag-ipon ako ng pera, Mama Ganda. Iyon ang naging priority ko nung panahong yon. Pinilit kong maging masinop sa pera habang malayo ako sa pamilya. Paminsan-minsan ay lumalapit sa akin si Trisha para humingi ng pera at binibigyan ko naman siya kapag nakakaluwag-luwag. Ilang buwan ding nanahimik ang buhay ko hanggang sa dumating ang araw nang mabalitaan kong si Mama ay isinugod sa ospital. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Nagkaroon ng severe bronchitis si Mama. Matagal na pala niyang nararamdaman ang mga sintomas nito pero hindi niya ito pinansin. Kaya noong lumala ang sakit niya ay huli na ang lahat. Nauwi ang sakit niya sa pneumonia at respiratory failure. Kinailangan na niya noong gumamit ng oxygen dahil hirap na siyang huminga.
Bawat galaw niya, hinihingal po siya, Mama Ganda. Hindi na siya makalabas ng bahay. Hindi na makalakad at palagi na lang nakahiga. Mabilis na tumamlay si Mama. Namayat siya at humina ang katawan. Dahil sa mga nangyari, kinailangan kong umuwi. Bigla na lang kasing nawala si Kuya Marlon matapos makita mga nangyari kay Mama. Ang sabi ni Kuya Marlon, ayaw daw niyang mag-alaga ng sakiting tao, kaya agad siyang nakipaghiwalay. Sa isang iglap ay naiwang mag-isa si Mama. Mabuti na lang, Mama Ganda, at nandoon pa rin kaming mga anak niya na siyang nag-aalaga sa kanya. Sobrang hirap po ng buhay noon. Ako ang namroblema sa lahat ng gastusin. Lahat na yata ng kakilala ko ay nautangan ko para lang sa gamot at oxygen ni Mama. Muntik na akong sumuko noon dahil hindi ko na alam kung papaano ko babalansehin ang pagkayod at pag-aalaga kay Mama. Lahat na lang ng problema ng pamilya namin, ako ang humaharap. Pero kahit ganoon, kahit na malaki ang galit ko sa nanay ko, ay hindi ko naman magagawang pabayaan siya. Kaya sa huli, ako pa rin ang nag-alaga at nagbantay sa kanya. Ma, halika. Kumain ka na. Anong niluto mo? Itlog. Itlog na naman? Wala na ba tayong ibang ulam? Wala tayong pambili ng ibang ulam eh. Paubos na rin yung sinahod ko. Kailangan pa nating i-budget yung natira para sa mga susunod na araw. Itlog. Kaninang umaga. Itlog na naman ngayon? Mag-taste na lang muna tayo. Ang mahal kasi ng gamot mo eh. Pesting buhay to. Wala man lang matinong tao na nag-aalaga sa akin. Ma, may sakit ka na't lahat, ganyan ka pa rin magsalita. Kung aayusin ko ba pananalita ko, gagaling ba ako? Hindi naman, di ba? Pero subukan mo namang magpakumbaba kahit ngayon lang. Ang taas pa rin kasi ng ere mo eh. Kayo na nga lang tong nangangailangan ng tulong tapos ganyan pa rin ang ugali nyo hanggang ngayon. Anong magagawa ng pagpapakumbaba ko? Meron ba? Meron, ma. Baka sakaling kaawaan ka ng Diyos. Alam nyo, kaya ayaw tayong tulungan ng ibang tao kasi sobrang sama nyo sa totoo lang. Sorry, ma. Alam ko na may sakit ka pero kailangan mong marinig ang katotohanan. Yung ibang tao, ayaw magbigay ng tulong sa atin. Alam nyo kung bakit? Dahil sa mga pinaggagawa nyo nung malakas pa kayo. Ang taas kasi ng tingin nyo sa sarili nyo eh. Tingin nyo sa ibang tao mas mababa kaysa sa inyo. Sakit lang to. Gagaling din ako. At yung mga ayaw tumulong, di, wag silang tumulong. Grabe, ma. Hirap na nga kayong huminga, ganyan pa rin ang ugali nyo. Pinipilit nyo bang maging masamang damo para tumagal pa buhay nyo? Para hindi kayo mamatay? Kasabihan lang yun, ma. Hindi totoo yun. Ano bang ipinaglalaban mo? Gusto mo kaawaan ko sarili ko? Hindi, ma. Ang gusto ko, kaawaan mo ako. Ako ang naghihirap para mabantayan ka. Ako na pinabayaan mo pero inaalagaan ka. Yung problema mo ngayon, ako ang namomroblema. Pero ni minsan, pinroblema mo ba yung mga problema ko noon? Hindi naman, di ba? Wala kang ampaki sa akin. Pinalayas mo pa nga ako eh. Mas mahalaga sa'yo yung Marlon na yun. Pero nasa na siya ngayon? Mas mabilis pa sa 4:00 na tumakas simula nung malaman niyang may sakit ka. Pagod na ako, ma. Ang bata-bata ko pa pero pagod na ako sa buhay ko. Kailan ba ako makakaranas na maging masaya? Kailan ko ba mararanasang guminhawa? Pinaglihim mo ba ako sa problema?
Kasi hindi na ako tinantana ng mga problema ko eh. Eddie, iwan mo na ako kung pagod ka na. Pabayaan mo na ako. Umalis ka na. Magpakasaya ka. Antayin mo na lang akong mamatay dito. Kung pwede lang sana ma, kung pwede lang. Matagal ko lang ginawa yun. Kung tutuusin nung tinawagan ako ni Trisha para sabihin tong kalagayan mo, pwede naman na hindi ko na lang pinansin yun eh. Pero nandito ako ngayon. Hindi ko alam kung bakit pero basta ang alam ko lang, nanay kita at hindi maaatim ng puso ko na naghihirap yung babaeng nagluwal sa akin. Kahit na matagal mo na akong pinabayaan. Ang gusto ko lang naman mapagtanto mo na nandito pa rin kami. Nandito pa rin kami ng mga anak mo. Hindi ka namin iniwan sa kabila ng mga ginawa mo sa amin. Pinapaalala ko lang, baka kasi nakalimutan mo na eh. Magkakasama nga tayo noon dito sa bahay pero daig pa namin ni Trisha na walang nanay. Daig pa namin yung parang inabando na. Yung mga bagay na yun man lang sana magpaunawa sa'yo na sobrang mali yung mga naging desisyon mo noon. Ngayon may pagkakataon pa ma. Pwede ka pang magbago. Pwede ka pang bumawi. Yun ang gusto kong gawin mo. Ang magpakananay sa amin na dapat noon mo pa ginawa. Tapos ka na, ha? Tapos ka na sa mga pagngangawa mo? Kung tapos ka na, iwan mo na yung pagkain ko. Nakaka-high blood ka. Ang drama mo. Kahit anong iyak pa ang gawin mo dyan, wala kang makukuhang award. Hindi pa nga ako magaling. Sinusumbat mo na yung mga ginagawa mo. Kung ganyan ka din lang, umalis ka na at huwag ka nang bumalik. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Buisit! Bahala ka nga sa buhay mo ma. Kayo na nga lang tong tinutulungan eh. Kayo pa galit. Kahit ganoon ang mga sinabi sa akin ni Mama ay hindi ko pa rin siya iniwan. Hindi ko alam kung bakit. Kung tutuusin dapat, bato na ang puso ko sa pagdating sa kanya. Bato na talaga ang puso ko. Dapat. Pagdating kay Mama. Dahil sa mga kasalanang nagawa niya sa akin. Pero at the end of the day, nanay ko pa rin siya at kahit gaano pa kasakit ang mga ginawa niya sa akin, ay hindi ko kaya na hayaan na lang siyang mag-isa. Sinubukan ko pong humingi ng tulong kay Papa pero ipinagtabuyan lang niya ako. Wala na raw siyang responsibilidad kay Mama simula noong nagloko ito. At kahit mamatay pa raw siya ay wala siyang pakialam dito. Kung kani-kanino po ako lumapit noon para nang makahingi ng panggamot ni Mama. Lumapit ako kay Congressman, pati na rin sa mga NGO. Thankful naman ako na may mga taong tumutulong pero ang problema kasi, nakakahiya nang bumalik ulit sa kanila kapag nauubusan na kami ng pera. Yung araw-araw na sinasahod ko kasi bilang delivery boy ay pang isang araw lang nagamutan ni Mama. Dahil hindi diretsyang nakakainom o hindi diretsyong nakakainom ng gamot si Mama ay mas lalong bumaba ang kalusugan nito. Dumating noon sa puntong nagka-impeksyon na rin ang baga nito, pati na ang puso, ay naapektuhan na rin. Lumala ng lumala ang lagay ni Mama. Hanggang sa umabot sa puntong binawian na nga siya ng buhay. Teka, anong oras na ba? Wala, 11:00 na pala ng gabi. Sakto may mga nakiramay kanina na nagdala ng kape at biskwit. Makapagkape nga, sundutan ko na rin ang pahinga sandali. Sarap umunat. Anak, Oh,
Anong ginagawa mo dito? Nakita ko yung post ni Trisha. Pasensya na, ngayon ko lang nabalitaan. Ngayon ka lang magpapakita kung kailan patay na si Mama? Sobrang dami ko kasing ginagawa eh. Hindi ko na... Sana pinanindigan mo na yung mga sinabi mo noon. Hindi ka naman nag-alala sa kanya kahit konti, di ba? Bakit nagpunta ka pa dito? Nagpunta ako rito para sa inyo, hindi para sa nanay nyo. Gusto ko lang kayong kumustahin. Alam kong mahirap mawala ng magulang. Matagal na kaming walang mga magulang. Bata pa lang ako, tanggap ko na nawala na akong nanay at tatay. Hindi na bago sa akin to. Anak, wag ka naman ganyan sa amin. Bakit? Wala ba akong karapatang magalit? Ako ang nagpakananay at nagpakatatay sa kapatid ko simula nung talikuran ninyo kami. Hindi ba ako pwedeng magalit? Ano? Dahil magulang ko kayo? Kailangan ko kayong irespeto? Ganun ba yon? Pa, sa tingin mo, deserve mo na makatanggap ng respeto mula sa akin? Pagbali-baligtarin mo man ang mundo, kami pa rin ang magulang mo. Ha? Ano ba ang definisyon mo ng magulang? Kasi para sa akin, ang magulang, sila ang pundasyon ng mga anak eh. Sa inyo dapat natututo ang mga anak. Sa inyo dapat magkaroon ng inspirasyon. Kayo ang dapat na gumagabay at nagbabantay sa mga anak ninyo. Ginawa niyo ba yun sa amin? Ni minsan hindi niyo ginawa yun. Kaya kahit bali-balik ta rin ang mundo, hindi ko kayo matatawag na magulang ko. Binuo niyo kami, oo. Pero hanggang dun lang yun. Patawarin mo na lang kami. Patay na nga si Mila oh. Magtatanim ka pa ba ng galit sa taong patay na? Ginamit mo pa si Mama para humingi ng tawad. Alam mo ba kung ano yung masakit? Namatay si Mama na hindi man lang nagbabago ang tingin niya sa amin. Nawala na lang siya nang hindi man lang inako yung mga maling ginawa niya. Pinanindigan niya lahat ng mga naging desisyon niya hanggang sa huling hininga niya. Alam mo kung gaano kasakit yun? Wala man lang siyang pagsisisi, tapos gusto mo na patawarin ko na lang kayo? Patawarin ko kayo kasi ganito yung buhay ko? Patawarin ko kayo kasi naging pabaya kayo? Hindi ganun kadali yun. Mas gagaan ang loob mo kapag wala kang sama ng loob sa dibdib. Mas bubuti ang buhay mo kapag pinatawad mo ang mga taong nakasakit sa iyo, anak. Huwag mong alagaan yung mga hinanakit mo sa buhay. Ang daling sabihin yan eh kasi hindi nyo naman naranasan yung buhay na dinanas ko. Ako lahat yung sumalo. Lahat ng responsibilidad, ako lahat. Wala naman akong pagpipilian eh. Pasensya ka na kung naging pabaya kaming magulang sa inyong magkapatid. Ako na ang humihingi ng tawad sa ngalan ng mama mo. Patawarin mo na kami. Ang Diyos nga, marunong magpatawad eh. Hindi naman ako Diyos. Tao lang ako. Tao lang ako na may pangangailangan. Tao lang ako na naghahangad ng pagmamahal mula sa mga magulang. Sa totoo lang, hindi pa ako nangangalahati sa buhay ko, pero gusto ko nang mawala sa mundo. Gusto ko nang sumuko. Huwag kang sumuko. Gawin mo tong panimula. Bumangon ka. Kung ayaw mo kaming patawarin, sige, karapatan mo yan. Pero tulad ng sabi mo, bata ka pa. Kaya marami ka pang pwedeng gawin. Sobrang hirap pa. Kung alam mo lang, sobrang hirap. Ang dami mo nang pinagdaanan, di ba? Nalampasan mo naman lahat. Ano pa bang hindi mo kaya sa puntong to? Alam ko, sobra-sobra ang naging pasakit namin sa'yo. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng araw na to, hindi na ako magpapakita. Pero bago ako umalis, gusto ko lang malaman nyo na kahit ganito ako, mahal ko kayo. Kung gusto mong makita si Mama, pumasok ka na lang sa loob. Salamat anak. Balang araw, siguro mapapatawad din kita. Siguro kapag umayos na ang buhay ko, kapag naabot ko na yung mga pangarap ko, baka naman pagdating ng panahon na yon, lumambot din ang puso ko para patawarin ka. Pero sa ngayon, hayaan mo muna akong magalit. Kahit yun lang ang ibigay mo sa akin. Kasi kung ako ang tatanungin, puro galit lang ang nararamdaman ko para sa'yo. Wala nang iba.
Pagkatapos ng araw na yon, ay hindi na nga nagpakita pa ulit sa amin si Papa. Nabalitaan ko na lang na nahuli siya sa kalagitnaan ng paggamit niya ng bawal na gamot matapos ma-raid ang apartment nito. Hindi ko alam kung papaano ako magsisimula noon. Sobrang lugmok na ang buhay namin. Patong-patong na ang utang ko at halos walang nagtatagal na pera sa aking mga kamay. Sa huli, tinanggap ko na lang na hindi talaga ako nabiyayaan ng magandang pamilya. Ganoon pa man ay pinilit kong bumangon muli. Noong mga panahong yon ay namasukan bilang kasambahay si Tricia, samantalang ako ay sinubukan kong maghanap ng mas magandang trabaho. Nagtulungan kaming magkapatid hanggang sa isang opportunity ang kumatok sa buhay ko. Isang bagong tayong kumpanya ang nangangailangan ng empleyado. Bilang nakapagtapos naman ng information technology, ay ginamit ko ito para makapasok sa kanila. Sa awa ng Diyos ay natanggap naman ako. Unti-unti ay nakatayo ulit kami mula sa pagkakadapa. Nag-ipon ako, mamaganda. Alam ko kung gaano kahirap kumita ng pera kaya pinagsikapan kong mag-ipon. Hindi naglaon, nakahanap naman si Tricia ng trabaho sa ibang bansa. Unti-unti ay binubuo na naming pareho ang buhay namin. Wala man kaming maituturing na magulang ay hindi namin pinababayaan ang isa't isa. Ngayon ay may pamilya na si Tricia at nakatira sa probinsya, samantalang ako ay nananatili pa rin sa kumpanyang pinapasukan ko at patuloy sa pag-abot ng aking mga pangarap. Alam kong marami pa akong pagdadaanan. At habang humihinga pa ako, ay ipagpapatuloy ko ang mabuhay, anuman ang problemang dumating. Sana'y maging inspirasyon ang kwento ko sa mga taong nakikinig ngayon. Hindi pa huli ang lahat para abutin ang ating mga pangarap. Maraming salamat po, mamaganda, sa inyong programang Radyo Nobela. Ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Treb. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!